Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May kanya-kanya tayong paraan ng pagpaparamdam ng ating pagmamahal para sa isang tao. Minsan nga lang yung paraan na gusto nila mula sa atin ay iba sa paraan na gusto nating gawin sa kanila. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang love language. Dear Papa Dudut, ang bawat isa ay may kanya-kanyang love language. At dahil magkakaiba tayo ng personality ay magkakaiba rin tayo ng paraan kung paano magpakita ng pagmamahal para sa isang tao. At hindi lahat ng paraan na yon ay kayang i-appreciate ng iba. Lalo na kung hindi natin kayang ibigay sa kanila ang kung anuman ang gusto nilang makuha mula sa atin. Kasi madalas ay mahirap mag-adjust sa mga bagay na hindi natin talaga nakasanayang gawin. Hi Papa Dudut, just call me Frank, 32 years old at nagtatrabaho sa isang back office ng mall dito sa Alabang. Avid listener niyo na rin po ako since college student pa ako at sigurado ako na may aral din namang maibibigay itong kwento ko. Lalo na nga at ikinasal ako na isang certified virgin. Pero hindi naman tungkol sa virginity ko itong kwento ko. Kung hindi sa love story namin ng babaeng sobra kong mahal. Mula college hanggang sa makapagtrabaho na ako ay dalawa lang ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. At pareho kong sineryoso ang mga nakarelasyon ko na yon. Pero siguro ay hindi ko pa talaga priority noon ang pag-girlfriend kaya tumagal lang ng 2 taon ng relasyon namin ng first GF ko. At 1 taon naman sa second GF ko. Mula po noon ay mas nag-focus na lamang ako sa trabaho at paminsan-minsan ay pag-gimmick namin ng mga kaibigan ko. Ayos naman kahit papaano ang ganong buhay, pero dahil lalaki ako, hindi po maiiwasan na tuksuhin ako ng mga kaibigan ko dahil sa pagiging single at virgin ko. Wala namang problema sa akin dahil sanay na ako. Hindi ko naman kasi kamamatay ang pagiging virgin ko, hindi po ba? Hanggang sa makilala ko ang isang babae na babago ng pananaw ko sa buhay. Naku, pasensya na miss ha. Nagkasabay pa tayo sa pagtulak nitong exit door. Sige, mauna ka nang lumabas. Wika ako sa isang babae. Nagpasalamat naman siya na una nang lumabas ng exit door ng resto bar kung nasaan kami, ang babae. Nakahinga rin ng walang halong amoy ng alak at sigarilyo. Pumunta ka rin ba dito sa labas para magpahangin? Baling niya sa akin. Ha? Oo. Kasi masyado nang maamoy ang alak at sigarilyo sa loob. Pagsisinungaling ko dahil lumabas talaga ako noon para mag-sigarilyo. Talaga? Bakit may hawak kang lighter at yosi? Natatawang tanong niya. Napakamot na lang tuloy ako ng ulo ko dahil hindi ko pala yon nagawang ibulsa kanina. Ang totoo ay lumabas talaga ako dito para magyosi. Pero hindi ko na itutuloy para hindi magambala ang paghinga mo ng medyo fresh air dito sa labas. Wika ko naman. Naks, ang bait naman ni kuya. Turan pa ng babae. Ganun talaga kapag maganda ang kausap ko. Miss, total naman ay pinagbigyan kita na makalanghap ng medyo fresh na hangin. Baka pwede mo rin akong pagbigyan na malaman ang pangalan mo. Nakangiting tanong ko sa kanya. At doon kaming nagkakilalang dalawa ni Nancy.
Papadudod, sa unang tingin ko pa lamang kay Nancy ay aaminin ko na attracted na kaagad ako sa kanya. Sino ba naman kasing hindi maa-attract sa kanya, Papa Dudut, sa ganda ng itsura niya? Singkitin ang mga mata, matangos ang ilong, makinis ang kutis at malaki pa ang kanyang dibdib. Kaya natuwa ko nang hindi niya ipagdamot ang cellphone number niya pati na ang pangalan niya sa Facebook. At mula noon ay palagi na kaming magkausap, mapa-video call o text man. Nang linggo rin na yon ay niyaya ko nang makipag-date si Nancy at pinaunlakan naman niya ako, Papa Dudut. Nasunda ng mga date na yon kaya unti-unti ko pa siyang mas nakilala. Bukod sa pagiging maganda at sexy niya, yung pagiging mainhin niya rin ang isa sa mga pinakanagustuhan ko sa kanya. Para siyang hindi makabasag pinggan kapag magkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Lalo na nga nang minsan ko siyang isinama sa isang family gathering namin at nakilala siya ng pamilya ko. Sobrang gusto na kagad siya ng mga ito kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Kaya naman tsinaga ko pa ang panliligaw ko kay Nancy, Papa Dudut. Inihahatid sundo ko siya sa opisina at bahay nila na hindi naman kalayuan sa place ko. Kilala na rin ako ng mga magulang niya bilang manliligaw niya. At pagkalipas nga ng halos 2 buwan ay sinagot niya na rin ako at nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon. Sobrang saya ko noon lalo na sa bawat araw na lumipas na girlfriend ko siya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko siyang minamahal. Sweetie, pakasal na tayo, tanong ko habang nakayakap kay Nancy. Oy Frank, seryoso ka ba dyan? Huwag mo nga akong ginugood time ng ganyan. Gulat na tanong ni Nancy. Seryoso ako sa sinabi ko, Nancy. Wala pa akong singsing ngayon pero gusto na talaga kitang pakasalan. Kung gusto mo nga, dumiretso na tayo ng simbahan ngayon para mapakasalan na kaagad kita. Nakangiting wika ko. Sige na nga, nakangiting tugon din ni Nancy, Papa Dudut. Anong sige na nga? Ako naman ang gulat na nagtanong. Kanina inaalok mo ako na magpakasal na tayo. Ngayon naman na sumasagot ako parang ayaw mo pa. Pero sige, uulitin ko, magpapakasal ako sa iyo, Frank. Nakangiting wika niya. Papa Dudut, siguro para sa iba ay masyado pang maikli ang 1 taon para alokin ko ng kasal ang girlfriend kong si Nancy. Pero doon din naman kami papunta. Kaya bakit ko pa patatagalin? Pareho na kaming nasa tamang edad at may maayos na trabaho. Ramdam ko rin naman na seryoso siya sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. At mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya wala nang kahit na anong dahilan para hindi pa kami magpakasal. Siyempre marami rin sa mga kakilala at kaibigan namin ang nagulat nang malaman nilang magpapakasal na kami ni Nancy, Papa Dudut. Akala pa ng iba ay buntis ang girlfriend ko dahil parang biglaan daw ang desisyon namin ng pagpapakasal. Pero palagi akong proud na sabihin na imposible pang mangyari yon. Dahil ni isang beses ay wala pang nangyayari sa amin ni Nancy. Para sa ibang lalaki siguro ay nakakahiya ang ganong bagay. Yung hindi sila makascore sa babae na karelasyon nila. Pero para sa akin kasi naniniwala ako na ang pagtatalik ay dapat na ginagawa pagkatapos ng sagradong kasal ng 2 taong nagmamahalan, Papa Dudut. Mabilis naming naasikaso ni Nancy ang mga papeles at iba pang mga kailangan para sa kasal namin. Ganon talaga siguro kapag porsigido ka na gawin ang isang bagay. Wala ka nang sasayangin na sandali o mga oras. At isa rin sa mga nakapagpabilis ng pagproseso ng para sa kasal namin ni Nancy ay yung pagsabay ng girlfriend ko sa effort na ginagawa ko. Hindi rin kasi madali kapag mag-isa ka lamang na kumikilos. Maraming kailangan na lakarin at kausapin ng mga tao. Pareho naming inasikaso ni Nancy ang mga requirement para sa kasal. Ang venue ng reception at ang simbahan kung saan gaganapin ang napakahalagang seremonya sa buhay namin. Pareho kaming excited na maging opisyal ng mag-asawa.
At pagkalipas nga ng 3 buwan ay natuloy na ang aming pag-iisang dibdib. Simple lang ang naganap na kasalan, hindi bongga pero kasama naman namin ang mga taong espesyal sa buhay namin ng asawa kong si Nancy Papadudut. Mamaya ka na kumain, dito na muna tayo sa kama. Nanunuksong anyaya sa akin ni Nancy. Unang gabi ng honeymoon namin noon. At magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Susubo lang ako ng konti dito para magkalaman ang sikmura ko. Ikaw ba, hindi ka nagugutom? Parang nakita ko na konti lang din ang kinain mo kanina. Ang wika ko naman. Nagugutom pero mas gusto ko na magyakapan muna tayo dito bago kumain. Lika na rito, sweetie. Anyaya pa niya. Mamaya na, uubusin ko lang tong isang hita ng fried chicken dito. Nagugutom kasi ako. Wika ko naman. Nagugutom ka ba talaga o kinakabahan ka lang? Pang-aasar pa niya. Ako? Hindi ako kinakabahan ha. Teka, iinom lang ko ng saglit ng wine. Wika ko kasunod ang diretsyong pag-inom ng alak mula sa bote. Doon ako lumapit kay Nancy at kagad siyang niyakap. Papadudot, grabe talaga ang kaba ko ng gabi na yon. Gusto ko na nga sanang daanin sa pagkain ng matinding kaba na nararamdaman ko pero sadyang naging mapilit si Nancy. Kaya naman pinagbigyan ko na siya. Halos manginig ang mga tuhod at pati na ang buong katawan ko habang papalapit na kami sa kama. Pero syempre ayaw ko namang mapahiya sa misis ko. Kaya pilit ko yon na hindi pinahalata. Ewan ko lang kung magaling ba akong umarte na hindi kinakabahan sa unang gabi namin bilang mag-asawa basta in-apply ko talagang lahat ng ni-research ko sa internet para mapaligaya ang misis ko. Mukha namang nagtagumpay ako ng gawin yon. Dahil hindi na kami halos nakapaghapunan dahil sa ilang beses na ginawa naming pagroromansahan. Papadudot, doon ko lang nalaman na mas agresibo pala si Nancy pagdating sa pakikipagromansahan. Kahit pareho kaming walang karanasan. Halos siya ang trumabaho sa buong magdamag at mas marami nga rin siyang alam na pwesto. Galaw o paraan ng paghalik kaya naman enjoy na enjoy talaga ako. Pilit ko namang sinabayan ang energy niya para kahit papaano hindi ako mapahiya sa unang gabi namin. Ganon pala talaga sa first time, lahat ay nakakakaba pero talaga namang napakasarap sa pakiramdam, Papadudot. Pero hindi lang yon ang naranasan ko sa piling ng asawa ko. Kung hindi ang iba't ibang bagay na gusto niyang gawin pagdating sa pakikipagsiping. Sweetie, lika, doon tayo sa may lamesa. Wika ni Nancy at pagkatapos ay pinahiga naman ako sa may lamesa na sinunod ko na lamang kahit nagtataka ko. Inabad niya ang t-shirt at pantalon ko kasunod ang paglagay ng chocolate sa katawan ko. Uy Nancy, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ko. Nilalagyan ng chocolate at strawberry syrup tong katawan mo. Nakangiting wika pa niya. Alam ko pero bakit mo ginagawa yan? Tanong ko pa. Napanood ko kasi na masaya raw gawin to ng mag-asawa dito sa ibabaw ng lamesa. Lalagyan ko ng mga pagkain tong katawan mo tapos kakainin ko. Hanggang sa ikaw naman ang gagawin kong pagkain. Maharot niyang pagtawa. Pero ang lagkit kasi sa katawan niyan eh, wika ko. Ayos lang yan. Ganyan daw talaga sa umpisa pero mag-i-enjoy ka rin kaya hayaan mo lang ako sa gagawin ko, sweetie. Panghaharot pa niya. Papadudot, na banggit ko kanina na mas agresibo si Nancy kumpara sa akin pagdating sa pakikipagromansahan. Pero hindi ko alam na mahilig din pala siyang mag-explore. Marami siyang gustong gawin namin na may kinalaman sa pakikipagsiping. Minsan pa nga ay magpi-play siya ng malaswang video at sasabihin niya sa akin na sabayan daw namin ang ginagawa ng 2 taong nasa video. Wala namang kaso sa akin yon, kaya lang ay may mga oras kasi na naiilang na rin ako sa gusto niyang mangyari. Oo, nag-i-enjoy ako kasi lalaki ako. Pero may mga pinapagawa kasi siya sa akin na hindi ko nababanggitin pa dahil masyado na talagang malaswa at sensitibo na minsan ay hindi ko kayang gawin talaga. O kung ginagawa ko man ay hindi ko pinapahalata na napipilitan na lamang ako dahil ayokong mainis o madismaya siya sa akin. Asawa niya ako at alam ko
na obligasyon ko na paligayahin ang asawa ko pagdating sa pakikipagsiping Papa Dudut. Siguro nga'y ganun talaga ang mag-asawa sa unang taon ng pagsasama nila. Masyado bang ma-explore sa iba't ibang bagay? Lalo na nga at pareho kaming walang karanasan ni Nancy sa pakikipagsiping bago kami maikasal. Nagkataon lang na mas ma-explore talaga siya sa akin. Hindi ko pala nabanggit na mas matanda nga pala si Nancy ng 3 taon kesa sa akin. At ako ang kanyang naging kauna-unahang boyfriend noon. Kaya naman ako rin ang kanyang naging first kiss at first sa lahat-lahat pagdating sa pakikipagrelasyon. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit naramdaman ko na siya na ang babaeng para sa akin. Dahil pareho kami ng paniniwala na ang pagtatalik ay sagrado at dapat na ginagawa kapag kasal na ang 2 tao. Yun din ang naisip kong dahilan kung bakit sa aming dalawa ay si Nancy talaga ang mas mahilig o ma-explore pagdating sa ganong bagay. Dahil gusto niyang maranasan ang mga bagay na dati ay naririnig at napapanood niya lamang Papa Dudut. Pare, kumusta ba ang buhay may asawa? Nag-i-enjoy ka ba o parang nasasakal ka na kaagad? Tanong ng kaibigan kong si Andre. Nasasakal talaga? Pagkunot ng noo ko. Oo, yun kasi ang naririnig ko sa ibang kaibigan kong lalaki na nagpakasal na. Sa laki ng adjustment na nangyari sa buhay nila, para daw silang biglang nasakal sa ginagawa ng misis nila. Wika niya. Grabe naman yang ibang kaibigan mo. Baka hindi pa sila handang magpakasal kaya nasabi nila yon. Pero para sa akin, hindi ako nakakaramdam ng ganyan kasi hindi naman mahigpit si Nancy sa akin. Kaya lang ay nakakapagod din palang maging lalaki, no? Wika ko. Ha? Anong ibig mong sabihin, Frank? Tanong niya. Kasi hindi ba obligasyon natin na paligayahin ang asawa natin? Lalo na pagdating sa, alam mo na, wika ko. Oo, syempre kasi nga tayo ang lalaki at tayo ang dapat na mas nagtatrabaho pagdating sa bagay na yon. Teka, wag mong sabihin na sa inyong mag-asawa, yung misis mo ang madalas na nangungulbit kapag magkatabi kayo sa kama. Natatawang tanong niya. Nako, kung alam mo lang Andre, hindi lang siya sa loob ng kwarto, nangangalabit. Kahit nasa ang sulok pa kami ng loob ng bahay. Mahilig mangulit si Nancy. Tapos alam mo ba minsan talaga napapaisip ako kung normal ba yung pangungulit na ginagawa sa akin ni Nancy. Tugon ko. Ano ka ba, normal lang yun. Kasi mag-iisang taon pa lang naman kayong kasal. Dapat nga ikaw pa yung mas agresibo sa inyong dalawa pagdating sa, alam mo na, huwag mo sabihin na hindi ka nag-i-enjoy sa sexy time ninyong mag-asawa. Tanong pa ni Andre. Nag-i-enjoy naman ako kaya lang, kagaya nga ng sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras ay nasa mood ako. Lalo na kapag pagod tayo galing dito sa trabaho. Yung tipong pag-uwi ko gusto ko sanang magpahinga muna. Pero hindi ko naman yon magagawa kasi nga ang gusto ni Nancy sexy time kaagad bago kumain at magpahinga. Wika ko. Papa Dudut, syempre tao lang ako na marunong mapagod at minsan ay maiinis na rin kapag nagpaparamdam na si Nancy na may mangyari sa amin kahit na wala pa akong pahinga. Lalo na nga kapag galing ako sa pag-overtime sa trabaho. Kailangan ko rin kasing sipagan sa trabaho dahil marami na kaming mga binabayaran noon. Hindi ko lang masyadong pinapakita sa kanya na stress at wala ako sa mood. Kasi ayokong mapahiya siya. Ayokong mainis o magalit siya sa akin kapag hindi ko siya napagbibigyan. Napakaliit lang na bagay ang pakikipagsiping para pag-awayan pa naming mag-asawa. Kahit minsan ay hindi ko na talaga naiintindihan kung saan pa ba nanggagaling ang energy niya pagdating sa pakikipagromansa. Kung normal pa ba yung mga trip niya sa kama. Pero sabi nga ni Andre na sa unang taon pa lamang kami ng buhay mag-asawa. Kaya normal pa para sa amin ang mag-explore. Ayun nga lang ay hindi kami pareho ng paraan ng pag-explore ni Nancy. Mas wild siya at agresibo na talaga namang hindi ko masabayan minsan. Pero kailangan ko pa rin pagbigyan dahil ayokong magkulang sa kanya bilang asawa niya. Ayun nga lang minsan ay hindi ko na rin mapigilan ng mainis dahil sa pagod na nararamdaman ko kaya may isang beses na nagawa ko siyang itulak nang kulitin niya ako makipagromansa sa kanya. Nako, sorry
Halika, alalayan kitang tumayo. Pag-alalay ko sa asawa ko pero kaagad niyang inis na binawi ang kanyang kamay. Kaya kong tumayo, huwag mo akong hawakan. Alam mo Frank, minsan talaga hindi na kita maintindihan. Nagsasawa ka na ba kaagad sa akin? Pag-iyak niya. Hindi naman sa ganun, kaya lang ipagod nga ako. Ilang beses ko nang sinabi kanina, hindi ba? Wika ko. Pagod din naman ako galing ako sa trabaho. Tapos pinagluto pa kita. Narinig mo ba ako nagreklamo? Palagi ka na lang ganyan eh. Reklamo ka ng reklamo tapos hindi mo pa ako mapagbigyan sa gusto ko. Muling pag-iyak niya. Kasi nga hindi naman tayo magkasing taas ng energy pagdating sa romansa. Sorry kung hindi kita mapagbigyan ngayon. Hindi na kasi kaya talaga ng katawan ko, ang sabi ko sa kanya. Pagod ka ba talaga o sadyang wala ka lang sa mood dahil nagsasawa ka na sa akin? Tanong pa niya. Nancy, walang ganun. Hindi ako nagsasawa sa iyo kasi asawa kita at mahal na mahal kita. Sana intindihin mo lang na hindi sa lahat ng oras ay kaya kitang pagbigyan. Oo, obligasyon ko na paligayahin ka dahil asawa mo ko. Pero napapagod din naman ako kaya bigyan mo naman sana ako ng kaunting oras para makapagpahinga. Yun lang naman ang hinihingi ko sa iyo. Hindi yung pag-uwi ko pa lang dito, mangungulit ka na kaagad sa akin. Konting oras lang naman ang pahinga, Nancy. Yun lang ang hinihingi ko sa iyo, paliwanag ko. Papa Dudut, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na mainis ng gabi na yon. Napagtaasan ko na kasi ng boses ang asawa kong si Nancy kaya nauwi na rin sa pagtatalo ang lahat. Yun pa naman talagang iniiwasan ko yung mag-away kaming mag-asawa. Pero wala naman talagang perpektong relasyon at walang mag-asawa ang hindi nag-aaway. Siguro rin ay nagpatong-patong na ang stress ko sa trabaho at mga gastusin namin tapos dinagdagan pa ng pangungulit ni Nancy. Kaya tuluyan na akong napuno sa kanya. Alam ko naman na may mali rin sa akin lalo na sa mga sinabi ko sa asawa kong si Nancy, Papa Dudut. Pero kailangan na kasing malaman ni Nancy na hindi sa lahat ng oras ay kaya ko siyang pagbigyan sa gusto niya. Hindi pwede na kada kulbit niya sa akin ay may energy ako para sabayan ang taas ng libido niya pagdating sa pakikipagromansa. Oo, tungkulin ko bilang asawa ang paligayahin siya. Pero ang tungkulin na yon ay dapat na ginagawa sa tamang oras. Yun ang pinaliwanag ko sa asawa ko, Papa Dudut, na magkaiba kami ng taas ng energy pagdating sa pakikipagromansa. Inamin ko na may mga oras na hindi ko na talaga siya nasasabayan at nagsosorry ako sa part na yon. Pero sinabi ko sa kanya na sana'y maintindihan niya ako dahil mas nakaka-stress din talaga ang trabaho ko kumpara sa ginagawa niya sa opisina nila. Papa Dudut, nung unay naramdaman ko na nagkaroon ng hinanakit sa akin ang asawa ko dahil na rin sa mga nasabi ko sa kanya. Pero hindi ko na pinahaba pa ang oras ng tampuhan naming dalawa at sinuyo ko siya hanggang sa magkabati kami. Doon ko mas pinaliwanag sa kanya kung ano ba talaga ang isyo sa relasyon naming dalawa sa mas mahinahon na paraan. Nang gabi rin na yon, mas naging open kami sa isa't isa at tinanggap namin ang mga kamalian namin. Yon ang naging paraan namin para mas maintindihan ang ugali ng bawat isa. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay 4 na taon na kaming kasal ni Nancy at may 2 na ring anak na babae. Hindi na namin pinagtatalunan pa ang tungkol sa pagsisiping at natatawa na lang kami kapag binabalikan namin at napagkwekwentuhan ang parting yon ng buhay may asawa namin. Hindi kasi naman talaga kailangan na gawing issue ang sex pagdating sa buhay mag-asawa. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Frank. Ang pagiging bukas na mag-asawa sa mga issue nila sa relasyon. Ang isa po sa mga susi para mas lalo silang magkaintindihan at mas makilala ang isa't isa. Kaya tama lang ang ginawa ninyo, Frank, na mag-usap kayong mag-asawa, no? At kung ano ba talaga ang pinag-awayan ninyo ay mabigyan ng solusyon. Hindi yung kinikim-kim ninyo pa rin sa mahabang panahon. At kagaya ng sinabi mo ay hindi rin dapat na ginagawang issue ang sexy time sa isang relasyon. Siguro dapat alam natin kung paano mag-control sa mga bagay na hindi gustong gawin ng partner natin.
Hindi naman kasi masayang isipin na napipilitan lang sila sa gusto natin, hindi ba? Kaya sa mas masaya, tahimik at mahabang relasyon, matuto tayong magbigay ng respeto sa kapareha natin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel na ang link po ay makikita mismo sa YouTube channel na ito. Kaya hindi na ho kayo mahihirapang hanapin pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.